Magandang hapon. Isa na siguro ito sa pinamalungkot na araw sa banwa ng New Washington na kung saan sa isang pangkaraniwang umaga may naganap na insidente sa trapiko. Sa pagkakamali ng isa ay may mga nawalang buhay. Maraming mga tanong na hanggang ngayon ay hinahanapan pa ng sagot ng ating kapulisan ng New Washington Municipal Police Station. Ang aming investigador ay may taimtim na kumakalap na impormasyon sa kanyang investigasyon para malaman ng sanhi at may lahat namin ng patas at wastong sagot sa inyong mga katanungan. Vehicle involved, namely Vehicle 1, tricycle bearing plate number F477FY, boarded with 7 person, 5 male and 2 females. Vehicle 2, Isuzu tanker truck bearing plate number NKF7274. Initial investigation revealed on the said date, time, place of incident. Tricycle was traversing the Jaime Cardinal Sin Highway from Dumaguete going to Poblacion this town. Upon reaching the place of accident, was bumped by Isuzu tanker truck, which was traversing from opposite direction, from Calibo going to Dumaguete, which enroached and went to the left outer lane and right of way of vehicle 1, which is the tricycle. Drivers and passenger of vehicle 1 were transported to the hospital in Calibo, Aklan for treatment. Meanwhile, the driver of vehicle 2, the tanker, is under the custody of the station. Sa ngayon, meron po tayong 7 casualty na kung saan 4 ang injured, 2 po doon ay nasa ICU at 2 po ay under investigation. At sa kalungkutan po, 3 na po yung nasawi. Naisugod po agad ito sa Panay Healthcare at yung 6 na pasyente ay naitakbo sa Dr. Rafael Tumbucon Memorial Hospital, lahat ay sa Calibo. Papasalamat kami sa MDRMO New Washington, BFP New Washington, BFP Calibo at Calibo MDRMO sa agarang suporta para madala agad ang mga biktima sa ospital. Under the custody na po ng ating kapulisan ang driver ng tanker truck na magdadala sana ng krudo pabalik ng Iloilo, na kung saan napag-alaman natin na ayon sa kanya nakatulog daw po siya habang nagmamaneho. Di po namin pwedeng pangalanan ng suspect sa kadahilan ng di pa po natin na-endorse ang kaso sa piskalya. Sa katawan po ni PSSG Prado, ang ating masugid na investigador na humahawak ngayon ng kaso, anumang update at additional information ay papaalam namin agad sa inyo. Maraming salamat po at magandang hapon po ulit sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa. Magandang hapon po. Open po ang question. Sir, may I raise the first question? Kumbinsido tayo sa justification or alibi for that matter ng driver na nakatulog siya? Or may iba pa tayong paraan para malaman kung may pagkukulang siya sa nangyari? Yes po sir. So, andun po ngayon yung ating investigador. So, nagkakala po ng mga information si PSSG Prado, yung investigador po natin, para malinawan po tayo kung ano po talagang motibo o ano po yung sanhi talaga ng nasabing insidente. May initial interview na rin po tayo sa ating suspect na doon po ay nailahad niya na madaling araw pa lang po ay galing na po siya ng Iloilo, ng Dumaguete, and nung may karga na po siyang diesel pabalik po ng Iloilo, yun po yung naging alibay niya po na nakatulog daw po siya sa biyahe. Oo, magpapalo up lang ako sir before sa ibang mga kasama ko. May CCTV ho ba sa area para makatulong sa investigation? Negative po tayo sa CCTV, but isa sa kinaganda po dito is hawak po natin yung nasabing truck driver, and any information na makala pa namin is ilalahad namin dun sa ipapile namin kaso laban sa kanya. Sir, second question, sir. Alam na po ba ng kumpanya ng gas or oil tanker na na-involve po yung sasakyan na sa isang vehicular accident, sir? Yes po. So, kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, kanina,
nagpunta po yung ating investigador sa ating isang fuel company na nandito sa Barangay Dumagit, at napaalam na po natin dun sa kanilang management na na-involve po yung kanilang driver and truck sa insidente dito po sa Barangay Ochando. Sir, next question lang siguro from XFM Kalibo, Claire Dian. Sir, yung area kasi, may mga nakausap kasi tayo mga residente na accident-prone area itong lugar at malapit talaga no, sa school, sa paaralan. Sir, bakit walang mga signages, mga warning devices na sa area po? Yan po. Maraming salamat po sa katanungan, ma'am. Isa na po ito sa mga wino-workout namin sa ating DPWH, pero isa sa mga naisip naming intervention dito is kausapin po namin yung SB for traffic po natin at makaubra tayo ng resolution which is magdedepend sa atin sa paglalagay o pagtatap natin sa DSWD para malagyan ng mga signages yung mga blind curves natin o yung mga accident prone areas po natin. So meron naman po tayong makikita naman po doon na paliko, may signage rin naman po na medyo paliko, kurbada yung area na yun, but accident is accident, so hindi naman po natin ginusto na magkaroon ng aksidente po sa nasabing lugar, but nandito rin naman po kami PNP at katuwang yung mga barangay tanods ng Ochando para mapanatili po natin yung kaayusan sa barangay, sa nasabing barangay. Sir, from K5 News FM Kalibo, K5 Rose Squad. Tanong ko lang po, na-mention nyo kanina na nakausap na nyo yung company, sir, na napagsabi po ba na mag-isa lang talaga to na driver lang talaga, walang pahinante na since yung biyahe malayo, dapat may kasama siya, at least man lang may kapalit sa pagbiyahe or mag-remind kung inaantok itong driver, sir? Yes po, ma'am. So based sa observation po namin, ever since na nagkakanta kami ng mga checkpoints, isa sa mga naitatanong namin yan, lalo sa mga tankers natin, na bakit solo driver lang. Yes, solo driver lang kalimitan na malaki, which is tankers yan eh. Yes. So bakit solo driver? Ngayon yung mga ganitong concern is ipapalapit na lang po namin sa management at medyo matanong rin po namin kung bakit nga po walang kasamang pahinante yung mga drivers nila, which is malayo pa po yung pinanggalingan nila. Yes, At sobrang pagod, mahabang biyahe, which is usual na nakikita natin sa mga ibang passengers, passenger vehicle na merong karelyebo sila during the travel. Sir, mag-iipit po ba kayo sa mga tankers ngayon because of this? Matagal na po kami nag-i-equate pagdating sa tankers, yung mga kaukulang papeles na dapat nilang dala-dala during the travel. But as I said lately, it was an accident, walang may ginusto. But nandito naman po si PNP, katuwang po ng ahensya po natin ng local government unit na inaano po namin. Ginagawa po namin yung trabaho namin hanggat maaari na masilip itong mga tankers na to, na dapat dala-dala nila yung mga kaukulang papeles while traveling.